Sige. Okay. So, yan, no? Alam nyo na naniniwala ako, no, na seryoso na yung problem natin ngayon, di ba? When it comes to mental health, di ba? Na iba, no? Iba yung generation ngayon, no? In fact, hindi lang naman yung youth, kahit naman yung mga adult, pero itong time na to, itong era na to, no? Particularly sa effect pagdating sa depression, no? And yung rise of the number of suicide, di ba? Ako lang, no, ang dami ko ng kaibigan na personally kilala ko talaga na namatay because of suicide or depression, no. Pero tanong ko kayo, sa tingin nyo, bakit kaya 'to nangyayari, no, sa panahon natin? Ano yung nagti-trigger sa mga victims na kumbaga ba't feeling nilang matatalo sila sa laban or why do they feel defeated? Sa tingin nyo, ano ano kaya mga possible reason? Loss of hope. Yeah, 'no, nawawalan ng hope, 'di ba? 'Pag sinabi mong nawalan ng hope, ano ibig sabihin nun? Parang paano ma-expound yun? Parang Parang dead end na, parang wala nang patutong. Parang hindi nila mahanap yung solusyon. yes, parang defeated na, parang talo ka na. Oo, oo. Tama, 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 tama. Good, good. Sino pa? Sino pang Bro, ano, sige, 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 Carl. oo, they feel alone. Ayun. Yung Parang kakampi, mag-isa na walang lang sila sa tutulong. laban, 'no? They feel helpless, parang ganun. Yeah, yeah, tama. Defeated, helpless, 'no? Sige, Sep. I think they focus on themselves. Naka-focus sila sa sarili nila, 'no? Yeah, Mm. tama. Sino pa? Yan na pala si G. Worthlessness. Worthless, no? Worthlessness. Tama, no? Wala na silang value. Yeah. Yun, parang ano yun, yung mga sagot ninyo, parang, ano yun, parang similar yung mga answers ninyo, no? Parang, yun nga, defeated, worthless, di ba? Actually, ang hinihintay kong sagot yung, ano, yung defeated because there's a battle na hindi nila alam, di ba? At it's an invisible battle na hindi nila nakikita. So sabi nga ni Joseph, ang sisisihin mo na lang sarili mo. Naka-focus ka lang sa sarili mo eh. If you don't see the spiritual battle, isipin mo, ba, wala kang makikita talagang hope, no? And based on this, ano, no, based on this, yung problem na nakikita natin to, no? This reminds me of this story, no? Familiar ba kayo dito sa painting na to? Nakita niyo na ba yung painting na yan? No? Meron daw kasing isang painting, no, sa Louvre, the Louvre Museum, no. Ang title daw nitong painting na to is Checkmate, no. So gawa raw siya ni Friedrich, ano yun? Friedrich Moritz August Retsch. So yun daw yung painter, 'di ba? So sikat na sikat 'yan, no. Kaya lang, sabi nga nila, wala na raw dito yung painting na 'yan. Wala na sa Paris. Kumbaga nabenta na raw to sa Christie's auction noong 1999. Hindi pwede pakausap na si coach. Ito, message. Sabihin mo, meron lang akong wait. So, makikita natin dito sa painting na to, no, na naglalaban daw si Satan tsaka isang lalaki, di ba? Pag titingnan mo anong itsura ng lalaki, parang parang worried, no? Parang takot na takot yung lalaki, no? Parang talon na siya sa laban, no? And according sa story, no, maraming kumakalat na story about this painting, no? Sabi nila, yung price daw ni Satan pag manalo siya is the soul of the man, no? So talagang natatakot na yung lalaki sa laban na yan, no? So makikita natin na parang sure na panalo na si Satan, yung itsura niya, no? Parang siya na yung sure winner, no? So, sabi dito sa story na to, no, one day daw, may isang chess master na pumunta sa museum na yan at nakita niya tong painting na to. So, na-amaze siya sa painting at nakita niya yung title na Checkmate.
So na-curious yung na-curious yung chess master na nakakita. So ang gawa niya, parang kumuha siya ng papel, ni sketch niya ni-recreate niya yung pieces of the chess, 'di ba? Tapos pinag-aralan niya. Kasi magaling siya sa chess, 'di ba? Tapos bigla siya nagulat sa nakita niya, no? Nagulat siya sa discovery niya. So ano ginawa niya, tinawag niya agad yung curator. Sabi niya, "Sir, can we change the title of this painting?" Sabi niya, "Because the title Checkmate is not accurate." So, hindi siya maintindihan ng curator. Bakit hindi accurate? Obvious naman na checkmate na, di ba? Pero sa isip ng chess master, hindi daw na talaga natatalo yung lalaki. Sabi niya, actually, siya pa nga yung nananalo sa laban na yan, no? So, ang gawa nung chess master, nilapitan niya yung painting, tapos tinuro niya yung mga chess pieces, no? Tapos tinuro niya particular doon yung king nung lalaki. Tapos sabi niya, "You know, sir, why this man is about to win? Because his king has one more move, and this move will determine his victory." Ang galing, no? Isang move lang nung king, ipapanalo na niya nung buong laban, no? Alam nyo, pagbabalikan natin yung Genesis, no, makikita natin that God made the first move, no, when He created all the living creatures, no? That includes the angels, including si Lucifer, di ba? Tapos ano nangyari? Ayaw ni Lucifer or ayaw na ni Satan to be under the authority of God. Yun yung pride, di ba? Yun yung unang sin na recorded in the Bible, pride, di ba? So ano ginawa ni Satan dahil ayaw niyang magpasakop sa Diyos? He acted in rebellion against God. Ang ginawa niya, hinatak niya yung 1/3 of the angels with him, no? So ano ginawa ng Diyos? God countered that move by creating the union of man and woman. So ano ginawa ni Satan? He made another move. Agad-agad gumawa siya ng move, di ba? Yung ginawa ni Satan, 'di ba? He anong ginawa ni Satan nung pag-create ni God ng man and woman? He deceived Adam and Eve to disobey God. 'Di ba? Yun ang ginawa ng kalaban. So anong resulta? Sin entered the picture, no? At dahil doon pagpasok ng kasalanan sa mundo, pumasok din sa puso natin yung sin, di ba? So simula noon, the whole world is living under the curse. Pati yung lupa, pati yung creation, naapektuhan ng curse na yun, no? Kaya nung namulat tayo sa mundo na to, we are all deceived. Deceived tayo saan? Deceived tayo that the devil is winning. Hindi man natin to aminin, no? Hindi man natin to mapansin sa sarili natin, pero nabubuhay tayo sa mga deceptions ng kalaban. Di ba? Iniisip natin na mas masarap gawin ng bawal, di ba? Mapapa-shortcut natin eh. Pag gumawa tayo ng bawal, mas mapapadali yung buhay. O kaya, cool maging rebelde sa magulang, sa authority, di ba? Astig ka kapag ka may bisyo ka, 'di ba? Ako lumaki ako sa ganung thinking, no? Pag mas bata ako, nagyosin ako, cool ako, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? Parang gwapo ka pag marami kang babae, 'di ba? Parang lalaki ka. Yung mga ganung thinking, no? Or pag sobrang yaman mo, paniwala mo, you have more freedom na money lang ang solution sa lahat ng problema natin. O kaya, pag sobrang successful ka sa career mo, tingin mo, people will love you, people will respect you, 'di ba? So, ano gagawin natin? Most of our time, doon natin ilalagay. Kasi we want to be better, no? A better person. So, ano nangyayari, no? Hindi natin namamalayan. We are all living with all those lies. Ito yung proof that we are living a life believing that Satan has won this battle. But the truth is, sabi nga rito, the king has one more move. Hindi pa tapos yung story ni God tsaka ni Satan, no? Kaya as we prepare for the Holy Week, no, next week, we will study that move tonight, no? Balikan natin yung crucifixion. Ano ba talaga ang meaning ng cross? Ano ba talaga meaning ng cross? At ano ang effect nito as we continue to face our daily battles, no? So, start tayo, no? Pag-aaralan natin yung John chapter 20 verse 7 to 30. No? So, start tayo sa verse 17. Sinong pwedeng magbasa? Bali, ang goal natin dito, no? Kasi gas-gas na sa atin tong story na to, no? Ang goal natin is to really understand ano ba talaga yung meaning ng cross nito mga verses na to. And then titingnan natin yung Old Testament, Revelation, iko-connecta natin lahat para maintindihan natin yung totoong meaning, no? So, sino pwede magbasa ng verse 17?
Si Ipe. Pwede pa basa, bro. John chapter 20, verse 17 to 30. They took Jesus therefore, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which Mm. is called in Hebrew Golgotha. Yun, the place of a skull, no? So, they took Jesus, he went out bearing his own cross. So, ano to? The carrying of the cross, di ba? So, sanay tayo sa, pag sinabi mong carrying of the cross, sanay tayo sa picture na to, di ba? Yung pagbuhat ni Jesus ng cross, buhat niya yung buong, yung parang letter T, yung buong cross, dalan-dala niya, di ba? Yan ang nakasanayan natin picture eh. Pero alam niyo ba, according sa Roman history, no, sa time ni Jesus, no, hindi ganito ang process nila eh. Iniiwan nila yung vertical pose sa place of crucifixion. Kung saan kay papako, nandun na yung vertical. Ang dala na lang nila yung horizontal part. So parang ganito yung itsura, no? Ang tawag dyan sa kahoy na dala ng mga ipapako sa cross is patibulum. Alam nyo, pag nung nalaman ko to, sabi ko, tingin ko pwede, di ba? Tingin ko pwede, na ganyan talaga. Na mas naniniwala ako sa ganyang process. Kasi, this is also a picture of what happened to Isaac. Ganyan din ang itsura ni Isaac, no? And Isaac is a type or the foreshadow of Jesus, no? Parang kumbaga, siya yung type nung ang story niya nasa Old Testament pero pinupoint ng buhay niya or particularly in this instance yung buhay ni Jesus, no? So parehas sila, di ba? Si Isaac din na nagdala ng wood kung saan siya i-offer ng sarili niyang ama, di ba? Pero pinigilan sila ng angel, hindi natuloy yung sacrifice na yan. Tapos gumamit si God ng ram as a substitute for the offering, no? Sa case ni Jesus, ganun din, no? Siya din yung bumuhat sa sarili niyang wood kung saan siya i-offer ng sarili niyang ama. Parehas, di ba? But this time, hindi pinigilan ni God yung offering. Hindi gumamit si God ng substitute na ram. Bakit? Kasi sa case ni Jesus, siya din yung substitute, no? Substitute sa atin na tayo dapat yung nandun, no? Tayo dapat na magbabayad ng sin, but Jesus took our place. So yung story about Isaac is pointing to Jesus as the Messiah, no? And it is a prophecy. Puntahan natin yung next na verse, no? Puntahan natin yung venue. Sabi rito, sabi nasa ni Ipe, no? To the place, sabi dito Golgotha, no? Golgotha, no? Alam niyo ang Golgotha is a Hebrew word, no? Alam ko hindi tayo masyado sanay sa word na Golgotha eh. Mas kilala natin yung Latin word. Ano yung Latin word ng Golgotha? Sino nakakaalam? Ano Latin word ng Golgotha? Mas familiar tayo ron sa place of crucifixion. No, ginagamit pa nga natin yan sa kasabihan eh. Ang hirap na tayo para tayong nasa gantong lugar. Yun, no? Calvary, no? Calvario. Yun yung Latin word. Pero same lang yan. Golgotha is the Hebrew word. Calvary is the Latin word, no? Pero alam nyo, interesting tong account ni John, no? Kasi dito, minention pa niya yung meaning ng Golgotha. Sinabi niya yung meaning. Ano raw yung meaning? The place of a skull. The place of a skull, no? Bakit kaya niya tinawag na skull? No? Yung lugar na yan, sa tingin nyo? Pwedeng manghula. Sa tingin nyo, bakit kaya skull? Sabi ng iba, no, pag titignan mo kasi yung picture, para siyang bungo eh. Di ba? May mata, di ba? Para raw siyang skull. Hindi ko sure, tsaka feeling ko hindi rin naman yun. Kasi nagbabago naman yung itsura nung mountain, di ba? Pero alam nyo, naalala nyo ba nung natalo ni David si Goliath? Ano ginawa ni David? Nung napatumba na niya si Goliath. Bro Carl, alam mo ba? Nung napatumba na ni David si Goliath, ano ginawa niya? Pinutol niya yung ulo. Pinutol niya yung head, no? Alam mo, hindi masyado, hindi to masyado familiar ang maraming tao sa event na yun, no? Parang tumigil na lahat doon sa tumumba si Goliath. Pero interesting yung part na yun eh. Pinutol pa ni David yung head ni Goliath. Paano niya pinutol? Eh, ang dala niya slingshot eh. Paano niya naputol yung head? Gamit yung sword ni Goliath.
gamit niya mismo yung sword ni Goliath, yun ang pinampatay niya kay Goliath din, no? Tapos ano ginawa ni David sa ulo ni Goliath? Meron bang idea? Meron kayo idea? Inuwi. Inuwi sa bahay niya. Sinabi Hindi, niya sa pamilya. parang dinala niya as trophy, di ba, sa lugar nila. Tingnan natin kung anong ginawa ni David. David took the Philistine's head and brought it to Jerusalem. Dinala niya sa Jerusalem. Alam niyo, scholars believe no that David brought Goliath's head somewhere in this area because Golgotha is in Jerusalem, no. Wala yang proof if it is true, no, at wala akong oras iimbestigahan siya kung totoo. Pero alam niyo, if this is true, no, this will not contradict the prophecy. Bakit? Kasi ano yung curse ng serpent based sa Genesis 3? Sabi rito, He will crush your head. Sabi ni God, no? He will crush your head. Yung coming Messiah will crush the head of the serpent and you will strike his heel. Diba? So dito, sa place of skull, kung saan yung crucifixion is where Jesus will crush the head or the skull of the serpent. So kung kay David, he cut off the head of Goliath, si Jesus naman, he crushed the head of Satan. No? 'Di ba? David is also a type, no, of Jesus, no. Another prophecy sa next verse. Sabi rito, verse 18, Mark, pabasa naman, no. There they crucified him, and with him 2 other men, one on either side, and Jesus in between. Yan. So hindi pinangalanan, no, yung nasa left. Alam niyo ba yung pangalan ng nasa left and right ni Jesus? Meron kasing sa movie, di ba? Anong pangalan daw? So, walang pangalan na binigay yung Bible, di ba? Ang meron lang pangalan sa mga criminals ay sino? Barabbas. Si Barabbas lang. Pero wala siya dyan. Kasi siya yung pinakawalan, di ba? So, dapat 4 sila. Pero dahil Passover, nagbigay sila ng pardon at si Barabbas yung na-awardan. Yun ang gusto ng tao, di ba? So, napagitnaan si Jesus ng 2 criminals, no? You know, this was also prophesied by Isaiah, no? Ibig sabihin, hundreds of years before this happened, sinabi rin to ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, and he was counted with wrongdoers, yet he himself bore the sin of many and interceded for the wrongdoers. No? Nakita mo yung irony, no? Napabilang siya sa mga criminals, sa mga wrongdoers para pagbayaran yung kasalanan ng mga sinners, no? Same yan sa verse na he became the curse for us to free us from the curse. Kailangan niya maging kasalanan para mabayaran niya yung kasalanan, no? Question ko sa inyo, no? Ano ulit yung nakasulat dito? Familiar ba kayo dyan? Ano nakasulat dyan? GP, Pops, ano nakasulat dito? Naalala ko nakasulat dyan, INRI. INRI, di ba? INRI. Di ba? Yun yung alam natin, di ba? So, tingnan natin. Ikaw na rin magbasa, Pops. Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It was written, Jesus the Nazarene, the King of the Jews. Therefore, many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Latin, and in Yun. Greek. So, hindi lang INRI ang nakasulat. No? Sabi rito, ang nakasulat daw, Jesus the Nazarene, King of the Jews. At sinulat siya sa 3 language. Hebrew, para sa mga mabasa ng mga Jews. Latin, para mabasa ng mga Romans. At Greek, para mabasa ng mga Grecians. Di ba? So, ibig sabihin, no, Pilate wanted this to be as public as possible. Kasi gusto niya mabasa ng lahat eh. Di ba? In short, para sa mga tao nung panahon na yan, maging aware sila kung ano yung nakasulat. Kasi usually, ang nakasulat dyan ay kung ano yung kaso kung bakit napako sa cross yung tao, di ba? Pero kay Jesus, dahil nga wala nga siya kasalanan, di ba? Ang kasalanan lang niya, sinabi niya that, or sinasabi ng tao that he is the King of the Jews, di ba? Pero, kaya sabi ni Pilate, isulat natin yon yung reason na, at sinulat niya sa 3 language, no?
Etong sa Latin, ang pinakaalam natin dyan, yan yung INRI. Yeah? Kasi Iusus Nazarenus Rex Ibdorium. Kaya siya INRI. Kasi sa Latin, hindi naman Jesus Iusus ang pangalan niya, Iusus. Kaya INRI. Iusus Nazarenus Rex Ibdorium, no? So dito natin makikita, no, that right from the start, the cross was intended for everyone to know and understand, no. Yung cross hindi lang talaga para sa mga Jews, pero para sa lahat ng tao, no. Kaya ngayon yung Bible, alam niyo, translated na siya over 1,550 languages. Yan yung ayaw mangyari ng kalaban, no. Satan and the false prophets wants to put a stop in spreading the real meaning of the cross. Okay lang sa kanila maging religious ka, okay lang sila na palasimba ka. Ang ayaw ng kalaban, maintindihan mo talaga yung Bible. Kasi once na maintindihan mo to, it will transform you. Pag talagang nalaman mo yung totoong meaning. No? So tulad ng mga religious leaders ng time na yan, ayaw din nila malaman ng mga tao that Jesus is the King of the Jews. Ayaw nilang malaman. Kaya nag-react sila no? Nag-react sila nung nalaman nila yung sinulat ni Pilate, no? So ano sabi nila? Mark, pabasa naman, no? Ano sabi ng mga So the chief priest, no? priests of the Jews were saying to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but that he said, I am King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." Na, sabi niya, wag mong isulat yung statement of fact that he is the King of the Jews. Lagay mo lang, yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya, I am King of the Jews, di ba? Claim lang niya yun, pero hindi yun as a fact, di ba? Parang gano'n. Bakit? Dahil hindi nila tanggap yung claim ni Jesus as the Christ. Pero, huli man at magaling, nanindigan pa rin si Pilate, di ba? Ano pinandigan niya? That finally, yun na yung finally yung paniwala niya, yan na talaga yan. Hindi na pwedeng baguhin, no? Sabi ni Pilate. But you know, no, it doesn't matter. Whether they believe it or not, truth will not change, no? Whether you believe that Jesus is Lord or not, truth will not change. Hindi pa rin magbabago yung katotohanan. Wala pa din makakapigil sa mga mangyayari sa future or sa end times, no? At ano yun? Sabi sa Philippians, no, in the future or during the end times, na sabi niya that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father, no. And as believers, ito yung pinakahihintay nating araw, no. This is the reason why we endure. Kung bakit natin pinanghahawakan yung faith natin. Dahil naniniwala tayo na darating yung araw na yan. So that is our hope, no. So, sabi sa verse 23, si Joseph pabasa, bro. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his outer garments and made 4 parts, a part to every soldier, and also the tunic. Now the tunic was seamless, woven in one piece. Yun. Itong tunic ni Jesus, no, hindi ordinary tunic, no. Una-una, sabi dito, the tunic was seamless, no. Alam niyo sino nagsusuot ng gantong tunic sa time na yan? Yung seamless. May idea kayo sino mga nagsusuot niyan? Si Mark, may idea ka sino nagsusuot ng mga tunic? Yung mga parang high rank. Hindi naman high rank. Yung, kumbaga mga governor, mga ganun. Yeah, actually high priest, no? Mga high priest, sila yung nagsusuot ng mga tunic. No? High. Yun yung damit nila. Seamless yun, no? So, in-include ni John tong detail na to, no? To point us something about Jesus. Pinapakita ni John na yung picture that Jesus is our high priest. Sa atin siguro, no, hindi natin to masyado mag-gets di ba? Pero sa time nila, sobrang laking impact niyan, no? Pag nalaman mo that Jesus is the high priest, no? Sobrang malaki yung effect sa beliefs nila, no? Pero pansinin nyo, no? Kung paano sinusulat ito mga gospels, no? Lalo na tong book of John. Makikita mo, no? Yung mga pagpapahirap kay Jesus, hindi masyado dinidetail, Sinabi lang ni John that Pilate took him to scourge him.
Di ba? Pero parang napaka-light lang, parang nilatigo lang siya. Pero sa prophecy ni Isaiah, pag binasa mo yung prophecy ni Isaiah, doon mo malalaman na grabe pala nangyari kay Jesus. Kasi sabi ni Isaiah, hindi na raw siya mukhang tao. Yun ang sabi ni Isaiah, hindi na siya mukhang tao. Ganun na damage yung mukha niya, ganun na damage yung katawan niya sa torture na binigay na experience niya, di ba? Pero pagdating hindi ito dinidescribe ni John ha, pero pagdating sa damit na to, detalyado yung sinasabi ni John eh. Di ba? Bakit ganun? Sa tingin nyo, bakit ganun yung atake ni John sa gospel? Alam mo, ako naniniwala ako, no, na ayaw niya tayong maniwala sa account na to dahil sa awa. Pag binasa mo yung book of John na, hindi siya emotion based eh. Ayaw niya na parang we will worship Jesus out of sympathy. Ayaw niya ng ganun. Hindi nila kinukuha yung awa natin para maniwala tayo. They want us to believe by knowing the facts. Ibig sabihin, huwag mong tanggapin si Jesus sa buhay mo dahil lang sa emosyon. No? Kasi pag emotion-based ang worship mo, magbabago yan. Very unstable yan. Minsan, on high na high ka kay Lord, then all of a sudden, bigla na lang magda-die down. Tapos ayaw mo na, kasi wala na yung ano eh, wala na yung, yung drive eh. Ayoko na mag-church, ayoko na magbasa ng Bible, wala na kasi yung drive, wala na yung feeling of high eh, di ba? So, ayaw pag nakita mo kung paano sinulat ni John tong gospel na to, hindi niya kinukuha yung awa, hindi niya kinukuha yung emotion, no? We don't worship with blind faith. Hindi ko sinasabi na kailangan maniwala ka lang kasi nakakatakot hindi maniwala, parang gano'n, no? But we worship because of the evidences. Dahil pag nakita mo yung evidences, very clear eh. We worship with evidential faith. Makikita mo, kung talagang connected lahat ng Old Testament, at makikita mo si Jesus talaga yung pinopoint, then kung ano yung sinasabi ni Jesus, totoo. Ha? So, pwede mong ibigay yung buhay mo talaga sa Kanya. Diba? Kaya kung babalikan mo tong story na to, nung nakita ng mga soldiers, no, na seamless yung tunic, no, one piece lang siya, ano ginawa ng mga soldier? Sabi niya, so they said to one another, let us not tear it. No? Parang ingatan natin. Sabi niya, but cast lots for it to decide whose it shall be. This was to fulfill the scripture. They divided my outer garments among them, and for my clothing they cast lots, no? So, hindi ordinary itong inner garment ni Jesus kasi ayaw nilang punitin, no? Ano ginawa nila? They cast lots, no? They gambled for the garment. Nagpustahan sila, nagday sila kung kanino mapupunta yung garment. Again, bakit sobrang dinitil ni John to? Sabi niya rito, because this was to fulfill the scripture. Because it is written. Yeah? Importante kasi yun, no? Imagine na, there's almost 600 prophecies that points to Jesus. 600 plus yun. Isa lang doon ang hindi mangyari, hindi na si Jesus yung Messiah. Yeah? Kaya itong keynote ni John na to, sabi niya, to fulfill the scripture. So saan nakasulat yan sa Old Testament? Sabi sa Psalms 22, dogs surround me, a pack of villains encircle me. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. No? Sobrang detailed ng scripture. Sobrang detailed. Parang kinuwento niya yung nangyari. Pero hundreds of years yan, no? This was written mga 700 years before the time of Christ. Pero swak na swak lahat ng details, no? Ito yung magpapalalim sa faith mo eh. Ito yung magpo-proof na kung ano yung pinaniniwalaan mo ay totoo. So kung gusto mong maniwala, huwag ka maghanap ng miracle, ng milagro. Know the word, so you will know the truth. At yun na magpapalaya sa'yo sa maraming deceptions. No? Truth will always set you free. No? So habang nagpupustahan yung mga soldiers, sino kasama ni Jesus? Therefore, the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary, the Magdalene. So, puro Mary, yung naiwan kay Jesus, no? Wala nang mga lalaki, puro Mary na lang. Walang natira mga apostles niya, except for one. Merong isa. Sinong naiwan na sa kanya, na hindi umalis? Sinong naiwan? Jeep, sinong naiwan sa cross? Na apostle ni Jesus.
Sino daw? Oh, Mark. Sino Mark? Si John ba? Si John. Si John lang yung naiwan. Sabi niya, when Jesus then saw his mother and the disciple whom he loved, di ba? Standing nearby, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. From that hour, the disciple took her into his own household. No? So Jesus entrusted to John his mother Mary, no? Whom he loved. No? Ayaw pa sabihin ni John kung sino eh. No? Ganun si John magsulat eh. Siya kasi yung writer, di ba? Pero bakit kay John iniwan ni Jesus, no? Eh, marami namang kapatid si Jesus, bakit niya iniwan kay John? Because during that time, hindi pa believers yung mga half-brothers ni Jesus. Si James, hindi pa believer. Si Jude, hindi pa rin. So, iniwan ni Jesus doon sa may relasyon sa kanya, no? Si John, no? So, verse 28. After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished to fulfill the scripture, he said, I am thirsty. So, after all this, he said, ano sabi niya? I am thirsty. Tandaan natin ha, hindi niya sinabi that after all these things, Jesus became thirsty. Yun parang bigla siyang nauhaw. Hindi. Ang sabi niya, I am thirsty. Magkaiba kasi yun. Magkaiba yun. So, wag natin conclude na ordinaryong uhaw lang yung naramdaman niya. Kasi if you know the context of the whole Bible, alam mo may pinapanggalingan tong statement na to, no? So, yun yung titingnan natin, no? Kung mapapansin mo, sabi ni John dito, to fulfill the scripture. Lagi niyang inuulit no? To fulfill the scripture because it is written, di ba? So, tingnan natin, ano ba sinasabi sa scripture? Sabi sa book of Revelation, to the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. Sabi dito, He, God, will give water for free or as a gift. Diba? Na galing sa water of life or the living water. Kanino daw ibibigay? To the thirsty. Hindi niya ibibigay sa kahit kanino lang. No? Ibibigay niya to the thirsty. No? Ibig sabihin, if you do not have the Spirit of God in you, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, uhaw na uhaw ka ngayon for true love, uhaw na uhaw ka ngayon for true intimacy. Kung wala sa'yo si Jesus, you are still looking for something that will satisfy you. So yung thirst dito is something spiritual. Alam nyo, no, before sinabi ni Jesus that I am thirsty, according sa account ni Matthew, meron pa siyang isang sinabi. Sabi sa Matthew, hindi binanggit sa book of John eh. Sabi sa Matthew, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lima sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Forsaken, ibig sabihin, bakit mo ko iniwan? My God, bakit mo ko pinabayaan? Bakit mo ko iniwan? Sa salita natin, kanto term, bakit mo ko nilaglag? Parang ganun, di ba? Pansinin mo, no? Bakit God na ang tawag ni Jesus? No? Usually naman, pag tinatawag niya si Jesus yung kanyang Father, tawag niya na Lord God or my Father. Diba? Pero dito ang tawag niya, God na lang. Diba? Ano yung nawala sa mga moment na to? Sabi sa Galatians, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree. Ano yung nangyari kay Jesus? During that time, He became the curse for us. Para masave niya tayo from the curse, siya yung naging curse on our behalf. Grabe, no? Nagkaroon ng substitution. Hindi biro yung nangyaring to, no? Ako personally, naniniwala ako nang nandun siya sa Garden of Gethsemane, yung talagang umiyak na, pinapawisan siya ng dugo, hindi niya niisip yung pain, physical pain. Ako naniniwala ako nang niisip niya etong spiritual pain na to. No? Hindi to biro. Kasi sa moment na to, Jesus experienced the wrath of God. He experienced the divine anger of God. Nawala yung intimacy nila sa isa't isa. Nawala yung fellowship nila ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, I am thirsty. He experienced the spiritual thirst. Sobrang hirap nito for Jesus, no? Because remember, He is God. Meaning, in eternity time, hindi niya to na-experience. Pero He gave up His Spirit
for your salvation. Yeah, that's why salvation is free, but it is never cheap. Huwag mong i-take for granted, okay na, save na ako, pwede na ako gumawa ng mali. Kung naiintindihan mo talaga yung value ng salvation mo, hindi mo siya i-take for granted, no? So, after sabihin ni Jesus na I am thirsty, ano ginawa ng mga soldiers? Sino pwede magbasa? Bro Carl, pabasa naman. Verse 29. Verse 29. A jar full of sour wine was standing there. So they put a sponge full of the sour wine upon a branch of hyssop and brought it up to his mouth. Importante itong verse na to, so sana makapag-focus tayo, no? Meron akong dalawang bagay na gusto kong makita natin sa verse na to, no? The sour wine and the branch of hyssop, no? Start tayo sa sour wine. Ano tong sour wine, no? Nung hinuli si Jesus the night he was betrayed, no, pinagtanggol siya ni Peter, eh. Yan, tapang ni Peter nun, di ba? Nang ginawa ni Peter, kinat niya yung tenga ng isang Roman soldier. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya nung ginawa niya yun? Sabi ni Jesus, Jesus commanded Peter, Peter, put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me? No? Ano yung cup na sinasabi ni Jesus? Naisip niyo ba yan? Lagi niya binabanggit yan, eh. No? If you can take this cup away from me, yun yung prayer niya, but not my will, but yours be done. Ano yung cup na to? Lagi niya pinabanggit yan, eh. Pag nung papunta na siya sa cross, lagi niya sinasabi yung cup na yan. At bakit gusto ni God na inumin ni Jesus yung cup na to? Ano connection ng cup at ng cross? Para maintindihan natin yung meaning, no? Kailangan natin tingnan yung feast ng Passover ng mga Jews, no? Tingnan natin yung tradition nila. Every year, nagse-celebrate yung mga Jews ng Passover, no? Part ng ceremony nila, itong Arba Kosot. Arba Kosot, no? Yung Arba means four, at yung Kosot means cup. Kaya sa Tagalog, o sa English, no? The 4 cups of Passover. So, ano tong ceremony na to, no? Ano tong nangyari sa ceremony niya? During this ceremony, yung high priest, merong iinumin niya na 4 cups. Lagi yan, every year, every Passover, ginagawa niya, nakalatag yung 4 cups, tapos iinumin niya isa-isa. Para magkaroon kayo ng idea kung ano itsura niyang ginagawa niya. Sa panahon natin, yan yung parang ano nila, parang bread and wine. Di ba, we partake the bread and the wine regularly. Tayo sa CCF once a month, di ba? First Sunday of the month, pinaperform, sineselebrate natin yung bread and wine. Bakit? Kasi we await the second coming of Jesus. Yeah? Iutos ni Jesus yan, eh. Gawin nyo to as ano, no, hanggang sa pagbalik niya, no. So sila, etong ginagawa nila, Arba Kosot. No, same din. This is to commemorate what God has done for them. So bakit 4 na cups ang iniinom nila? During the time of Moses, merong binigay si God sa kanila na 4 na promises. So as they await for these promises to happen, they will continue to drink the cup during Passovers. Yeah? So ano ba yung promises na yon? When we go to Exodus, no, sa time ni Moses, Sis Jaja, pwede pabasa. Exodus chapter 6, verse 6 to 7. Verse 6, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Ilan yung promises na binigay ni God sa verses na to? 4, 4 promises, no? Dito natin makikita yung tinatawag nilang the 4 I wills, no? So simula pa nung time ni Moses, every year they commemorate these 4 I will statements ni God. Promise ni God yan, gagawin ko to sa inyo, gagawin ko tong 4 na to sa inyo. So inuulit-ulit nila yan every year. During the Passover, they will drink 1 cup every promise or every I will. No? So tingnan natin, no? Ano ba tong 4 I will promises of the Lord, no? Umpisa natin sa una. Sabi, binasa ni Jaja, I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. So, ano tawag sa cup na yan? The cup of sanctification. Yeah? Second, I will rescue you from your slavery. Anong tawag sa cup na yan? Rescue?
Siyempre, deliverance. Diniliver sila from Egypt papunta sa promised land. Ano yung pangatlong cup? I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. Anong cup na to? Ano tawag sa cup na to? The cup of redemption. Yeah? And yung fourth promise niya, I will take you as my own people and I will be your God and I will be your God. And this is ito yung masarap na wine, na cup, the cup of praise. Yan yung good news, no? Actually, lahat naman yung good news, pero limited lang yung time natin, no? Pero gusto ko mag-focus dito sa last two na lang, no? Sa last two. Pansinin nyo yung third cup, no? Ano yung tsura niyan? Ano yung tsura ng verse na yan? I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. What reminds you of this verse? Ano yung tsura niyan? Meron ba kayo napipicture sa verse na yan? Ano yung tsura Yung ng cross, Yeah, bakit? crucifixion, Bakit cross? Ba't crucifixion? outstretched arm, Di with ba? mighty Parang acts of ganun yung kamay, naka-stretch, di ba? Outstretched arm. I will redeem you. Tutubusin ko kayo with an outstretched arm. Yeah? Ganyan ang itsura ni Jesus ngayon sa cross. Outstretched arm. He is drinking this wine so that he can redeem us from the judgment of death. Question. Sa tingin nyo, masarap ba yung wine na yan? Masarap ba yung wine na yan? Mamamatay ka para sa kasalanan ng iba? For sure, hindi yan masarap. Masakit yung wine na yan, in fact, no? Isipin mo papahirapan ka hanggang mamatay ka. And that is why Jesus is drinking the sour wine. Wine na hindi masarap. Yan yung iniinom niya sa cross. Isipin mo, no? Naalala ko yung daddy ko. Meron siyang inuuwing, ano ba? Kalimutan ko tawag From Mindanao yun yung suka. Masarap siya asuka. Pero sabi ng daddy ko, wine yan Wine na, sour na. Sour na siya. So, ginagawa na lang sausawan. So, hindi mo na siya pwedeng ibenta as wine kasi ang sama na ng lasa niya para sa wine. Pang ano na lang, pang sausawan na lang siya ng mga tuyo, dilis, di ba? So, isipin mo yung sour wine, hindi na siya pwedeng i-serve. Hindi mo na siya pwedeng ibigay sa mga bisita mo yung sour wine because this is not a good wine. Diba? Ang question ko ngayon, kailan iinumin ni Jesus yung wine na masarap? Or the fourth cup? Kasi yung fourth cup is the cup of praise. Sabi dito, I will take you as my own people and I will be your God. Kailan niya iinumin yung fourth cup na masarap na wine? May idea ba kayo kung kailan niya inumin? Alam niyo ba na nakasulat yan sa Bible kung kailan niya iinumin yung fourth wine? Sinabi niya mismo kung kailan niya iinumin tong cup na to. Puntahan natin yung Last Supper sa Book of Matthew. Ay, natakpan. Natakpan yung verse. Teka lang Paano kaya i-edit? Natakpan ng picture Meron ba kayong Jaja, pabasa naman yung Matthew chapter 26 verse 27 to 28. Yung phone ko. Matthew 26, 27 to 28. 27 to 28, 29. 27 to 28, yes. Okay. Chapter 2. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Yon. Familiar tayong lahat yan, no? Kasi binabasa yan sa di ba? Before mag-communion, binabasa yung mga verse na yan. So familiar tayo dyan, no? Na drink this cup, no? This blood of mine, etc., etc., no? So familiar tayong lahat yan, no? Ang kasunod ng verse na yan, yun yung hindi tayo familiar. Yan lang kasi ang binabasa lagi sa simbahan Pero yung sumunod dyan, hindi na tayo masyado familiar. Pero sobrang importante yung kasunod niyan. Sabi rito sa verse 29, "But I say to you,"
Sabi ni Jesus, I will not drink of this fruit of the vine. Ano ibig sabihin ng fruit of the vine? Ano other term for fruit of the vine? Alak. Yes, that is wine. The fruit of the vine is wine, no? I will not drink of this wine from now on until that day when I drink it with you. New in my Father's kingdom, no? Yung fruit of the vine means wine, and this is the final wine na iinumin ni Jesus, no? The fourth cup. Ang sabi dito, hindi daw niya iinumin itong cup na to until that day. At pag ininom niya to, ang promise niya, kasama niya tayo. Saan daw? In my Father's kingdom, new. Alam mo, nung binabasa ko to, no? Hindi ko to na-research, nung binabasa ko to, sabi ko, ano tong new? Ikaw na, ba't nakasingit yung new? Di ba? Ba't nakasingit tong word na new? New in my Father's kingdom, no? So, may naalala ako na word na new sa Revelation, no? So, tinignan ko yung book of Revelation. Sabi sa chapter 21, Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband, no? Anong picture na to? This is a wedding or a banquet. Yan yung picture na dinidescribe ng writer, no? Ano ulit ang ginagawa sa Jewish wedding? They drink wine. Kaya nga, ang unang miracle ni Jesus, He turned water into wine in a wedding. Ganun siya kalalim. Pinapakita niya yung future event. Sabi ni John, nung kinuwento niya yon, this is the start of the signs of Jesus as the Christ. Kasi dito sa new heaven and the new earth, Jesus will drink the cup of praise. Yan yung masarap na wine. Yan yung hindi sour wine. Dahil sa place na to, wala na yung curse. Ang sabi niya sa Last Supper, He will drink this with you. No? Kaya nga sabi rito, no? Coming down of heaven from God, prepared as a bride. No? Yung church, prepared as a bride, and He will drink it with the bride. Yeah? Yan yung masarap na wine, no? Kaya kinuman tayo ni Jesus, no, to partake in breaking of the bread and drinking of the wine as we await for this event to happen. Ibig sabihin, as we eat the bread and drink the wine, yung practice natin sa church, naniniwala tayo that one day we will drink and eat with Him in the new heaven and the new earth. No? Kaya sabi dito sa cup of praise, ano daw? I will take you as my own people and I will be your God. Diba? Alam niyo paano ko nalaman na dito nang galing yung cup na yan? Kasi pag binasa mo yung sumunod na verse, sabi niya rito sa verse 3, And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them and be their God. I will take you as my own people, and I will be your God. Halos eksakto yung every word. Ganun siya ka-detalye, ganun siya ka specific. Grabe yan sobra, no? Alam nyo, no? Yung binasa natin ngayon, from Old Testament, Exodus, to New Testament, Matthew and John, to the book of Revelation, ibig sabihin, binasa natin yung prophecy sa time ni Moses, tapos sa time ni Jesus 2,000 years ago, tapos yung Revelation, book of Revelation, na hindi natin alam kung kailan mangyayari sa future. And it smoothly points to one thing, that Jesus is the Christ and He is the Son of God. Ang lalim niyang sour wine na yan, di ba? Pero hindi pa yan tapos. Tingnan natin tong hyssop. No? A branch of hyssop. Anong picture na to? No? Alam niyo tong hyssop, may malaking role yan sa time ni Moses. Di ba during this time, no, they are celebrating the feast of the Passover. Yan yung event, yan yung crucifixion, yan yung sineselebrate nila noong time na yan, Passover. Kaya nga nila pinakawalan si Barabbas kasi kailangan nila magbigay ng pardon dahil nga Passover, no. So, balikan natin yung time na yon, no. During that time of Moses, ano sinabi ni God na gawin nila? At yung time ng Passover, no. Sabi ni God, take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on top and both sides of the door frame, no. Hyssop, gumamit sila ng hyssop, dinip nila into the blood
of the blameless lamb, at yun ang pinahid nila sa mga doorpost nila, so that they will not die when the angel of death passed over their homes, no? Meaning, death will pass over them. So look at the picture on the cross, no? Before they are using hyssop for the blood of the lamb, ngayon they are using hyssop for the lamb of God who takes away the sin of the world, no? Kaya sabi sa Psalm, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. If you remember yung cup of sanctification, this is the cup of sanctification. He will cleanse us from all our sins. Nakita niyo, no? Lahat ng to connected sa one truth, that Jesus is the Christ and Jesus is the Messiah, no? And as we close now, verse 30, sabi rito, therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Take note, hindi sinabi ni Jesus that I am finished. Ang sabi niya, it is finished. Hindi niya sinasabi na tapos na ako, talo na ako. Hindi yun, Ang sinasabi niya, it is finished. Nainom na niya yung sour wine, the cup of redemption. We are now redeemed from the curse. Tapos na. Tapos na. Hindi yung tapos na ako, pero tapos na. Alam nyo, no? Yung Greek word for it is finished is tetelestai, no? Merong isang sikat ngayon na sa online, no? Pangalan na ginagamit niya, tetelestai, no? Alam nyo, sobrang gamit na gamit yung word na yan sa time ni Jesus. Madalas mo yan maririnig sa market, sa mga business transaction, yung word na yan, no? Isa tong good word. This is a positive word, no? Masaya ang tao pag naririnig niya yung word na yan. For example, pag meron kang matapos na trabaho, sasabihin mo, tetelestai, no? Ibig sabihin, tapos na lahat. Okay na. Wala ka na idadagdag. Finished product na yan, no? You know, this word is also considered as an accounting term. For example, pag umutang ng mga Israelites, makikita mo tong tetelestai pag nakabayad na sila. Kasi pag nakabayad na sila, makakatanggap sila ng resibo. Ito yung mga utang mo, ito yung mga kailangan mong bayaran, no? At kapag nabayaran na nila, tatatakan nila yan ng tetelestai. Meaning, you are paid in full. Wala ka ng utang, bayad na. Ibig sabihin, habang buhay ka ng bayad sa utang mo, free ka na, hindi ka na in bondage. You know, when Jesus said tetelestai, ibig sabihin Jesus paid all your sins on the cross. Tapos na, bayad na lahat. So if you believe in the finished work of Jesus on the cross, if you believe that Jesus is the Christ, the Son of God, you will be saved. Sigurado sigurado Because by faith, all your sins are completely forgiven. Through your sins, though your sins be as scarlet, kahit pulang-pula pa yan, they shall be as white as snow. Sigurado. Only if you believe and surrender your life to Jesus. It is finished. Sabi, Jesus bowed his head and gave up his spirit. Ganda, no? He bowed his head and gave up his spirit. Tandaan natin itong last part, He gave up his spirit. Hindi kinuha sa kanya. Ang sabi rito, he willingly give up his spirit. Bakit? Because in this battle, Jesus did not lose. Dito sa cross, hindi siya natalo sa laban. Sa laban na to, the king made his last move. Akala ni Satan panalo na siya because he bruised the heel of Jesus. Ang hindi niya alam, dito sa cross, Jesus crushed his head. Ang hindi alam ni Satan, unti-unting finufulfill na ni Jesus lahat na nakasulat sa Old Testament. Jesus finished the battle, tetelestai. He paid in full. He drank the cup. He redeemed us from slavery, from the bondage of sin. The king made his last move, and that move determined our destiny. Kaya kung napangihinaan ka bilang isang Kristiyana, kung sa tingin mo, talo wala na talaga Di ba? Wala na akong next move no? Sinasabi ng Bible lagi sa atin, tuloy mo lang, endure mo lang, persevere ka lang. Why? Because after 3 days, Jesus rose again in victory. Merong purpose lahat ng ito. At lahat ng ito, hinaharap natin, hindi para manalo. Pero we already have that victory through His name because of His death and resurrection.